Ang aswang na kumakain ng bangkay. Sa tahimik na baryo ng San Mateo, kumalat ang mga usap-usapan tungkol sa isang nilalang na lumilitaw tuwing kabilugan ng buwan. Sinasabi ng mga matatanda na ang aswang na ito ay hindi basta-bastang nilalang, hindi ito naghahanap ng buhay na biktima kundi ng mga bangkay na kakailan pa lamang na ilibing. Araw-araw, natatagpuan ang mga puntod na bukas, ang mga kabaong nanilimas at ang mga bangkay na halos wala nang natira. Wala pa nakakakita sa tunay na anyo ng aswang, ngunit ang mga nagkalakas loob na magmatsyag ay nagsasabing may naririnig silang mahaba at nakakatakot na ungol sa gitna ng gabi, kasabay ng amoy ng nabubulok na laman. Nababalot ng takot ang buong baryo. Lahat ay nagkukulong ng kanilang mga bahay sa tuwing sumasapit na ang gabi, ngunit isang binatang nagngangalang Mateo ang nagpasyang alamin ang katotohanan. Nangako siya sa kanyang yumaong ama na hindi niya hahayaang lapas tanganin ang kanilang libingan. Hindi niya alam na ang haharapin niya ay higit pa sa kanyang inaasahan, isang aswang na taglay ang kasaysayan ng sumpa, galit at kagutuman na walang kapantay. Ngunit sa kanyang paghahanap, matutuklasan ni Mateo ang lihim na magpapabago sa kanyang pananaw sa buhay at kamatayan at kung sino nga ba ang tunay na halimaw sa kanilang baryo. Magsisimula ang kwento sa isang masalimuot na gabing magbubukas ng mga lihim na kailan may hindi dapat natuklasan. Sa gabing iyon, nagdala si Mateo ng lampara at gulok at ang agimat na iniwan ng kanyang lolo na sinasabing may kakayahang protektahan sa kasamaan kung sino man ang may hawak nito. Tahimik niyang tinungo ang libingan ng kanyang ama na nasa pinakalikod ng sementeryo kung saan madilim at malayo sa kabahayan. Habang papalapit siya, napansin niyang tila may kakaibang ingay na nagmumula sa kalapit na libingan. Parang may humuhukay gamit ang matatalim na kuko. Dahan-dahan siyang sumilip mula sa likod ng punong kahoy at doon niya nakita ang nilalang, isang matangkad, payat na anyo na may baluktot na likod at mahahabang kuko. Ang balat nito ay kulay abo at ang mga matay nagliliwanag sa dilim. Halos hindi makahinga si Mateo sa nakita. Kitang-kita niya kung paano binuksan ng aswang ang isang bagong libing na puntod gamit lamang ang mga kamay nito. Nang mabuksan ang kabaong, mabilis nitong sinunggaban ang bangkay at nagsimulang ngumasab na para bang ito'y matagal nang nagugutom. Hindi napigilan ni Mateo ang kanyang galit. Tumayo siya mula sa kanyang pinagtataguan at sumigaw, "Tama na! Wala kang karapatang lapas tanganin ng mga patay." Napalingon ng aswang at nang makita si Mateo, naglabas ito ng nakakatakot na ungol na nagpapasakit ng kanyang tenga. Ngunit hindi umatras si Mateo. Hinawakan niya ang agimat sa kanyang leeg at inihanda ang kanyang gulo. "Kung kailangan kitang labanan, gagawin ko." Sigaw niya kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ngunit bago pa siya makalapit, nagsalita ang aswang, isang mababa at malamig na tinig, "Hindi mo ako mauunawaan, bata. Ginagawa ko ito hindi para sa kasamaan, kundi para mabuhay." Nagulat si Mateo. Ano ang ibig mong sabihin? Anong klaseng nilalang ang nagtatanggol sa ganitong gawain? Ang aswang ay ngumiti, isang ngiting puno ng hinanakit. "Ako ang nilalang na nilikha ng kasamaan ng tao. Ang dugo ng aking pamilya ay isinumpa noon pa man at ang sumpa ay hindi mabubura hanggat hindi ko natutupad ang kagutuman ng aking kaluluwa." Bagamat puno ng takot at galit, naisip ni Mateo na baka may mas malalim na dahilan sa likod ng nilalang na ito. Ngunit kaya ba niyang tapusin ang sumpa o siya rin ang magiging biktima ng halimaw na kumakain ng bangkay? Nagpatuloy si Mateo sa pakikipag-usap sa aswang kahit nangingibabaw ang kaba sa kanyang dibdib. "Ano ang sumpang tinutukoy mo? At bakit mga bangkay ang dapat lapas tanganin mo?" Ang aswang ay tila na puno ng lungkot. "Noong una, ako'y tulad mo, isang tao. Isang magbubukid na may pamilya at payapang buhay. Ngunit isang gabi, sinalakay ng mga tulisan ang aming tahanan. Pinatay nila ang aking asawa at mga anak, iniwan akong sugatan. Sa labis na galit at hinagpis, tumawag ako sa espiritu ng kagubatan upang makapaghiganti.
Tumigil ito saglit, tila iniisip ang masakit na nakaraan. Narinig ng espiritu ang aking panaghoy, ngunit may kapalit. Ginawa nila akong malakas, ngunit isinumpa nila ang aking pagkatao. Hindi ako kailanman mabubusog, ang aking kagutuman ay mapupunan lamang ng laman ng mga patay. Hanggang ngayon, ako'y nabubuhay sa kawalang hanggan, isang alipin ng sumpa. Naramdaman ni Mateo ang bigat ng sinapit ng nilalang, ngunit hindi pa rin niya matanggap ang ginagawa nito. Kahit na ganoon, mali pa rin ang ginagawa mo. Hindi mo ba alam kung gaano kasakit para sa mga naiwan ang makita ang kanilang mga mahal sa buhay na nilapastangan mo? Ang aswang ay tumingala sa langit, tila bumibigat ang bawat salita. Hindi ko ito gusto, kung may ibang paraan, matagal ko nang ginawa. Ngunit ang sumpa ay hindi basta mawawala. May paraan lamang upang ito'y magwakas, ngunit nangangailangan ito ng sakripisyo. Nagulat si Mateo. Anong sakripisyo? At paano kita matutulungan? Lumapit ang aswang kay Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Ang sumpa ay maaaring maipasa sa iba, ngunit kailangang kusang loob ang pagtanggap. Kapag tinanggap ng isang tao ang sumpa, ako'y magpapahinga na sa wakas. Nabigla si Mateo sa sinabi ng aswang. Ito na ba ang dahilan ng kanyang paghahanap? Handa ba siyang tanggapin ang sumpa para tapusin ang paghihirap ng nilalang? O magagawa niyang labanan ang halimaw at iligtas ang baryo sa takot? Habang umiikot ang kaisipan ni Mateo sa pagitan ng awa at galit, naramdaman niya ang bigat ng kanyang desisyon. Sa gabing iyon, sa gitna ng tahimik na sementeryo, kailangang magdesisyon si Mateo, ang magpatuloy bilang bayani ng baryo o tanggapin ang sumpa at isakripisyo ang kanyang buhay para sa iba. Habang nakatingin si Mateo sa nilalang, bumigat ang kanyang damdamin. Alam niyang anuman ang kanyang piliin, mag-iiwan ito ng malaking bakas sa kanyang buhay. Huminga siya ng malalim at sinubukang mag-isip ng malinaw. Hindi ko matatanggap ang sumpa, sabi ni Mateo ng buo ang loob. Ngunit hindi rin kita hahayaang magpatuloy sa ganitong kasamaan. Kung may ibang paraan para maputol ang sumpa, hahanapin natin ito. Ngunit tumawa ang aswang, isang tawang puno ng hinagpis. Walang ibang paraan, bata. Sa loob ng maraming siglo, hinanap ko ang lunas. Ang sumpa ay isang tanikala na hindi mapuputol ng dasal o kabutihan. Kung hindi mo tatanggapin, wala kang magagawa kundi patayin ako. Ngunit kahit sa kamatayan, hindi mawawala ang aking gutom. Ang sumpa ay maghahanap ng bagong sisidlan. Napalunok si Mateo. Kung ganoon, bakit hindi mo nalang wakasan ang sarili mo? Bakit ka pa nagpapatuloy sa ganitong buhay? Muling tumahimik ang aswang. Dahil natatakot akong mawala kahit sa kawalang hanggan ng pagdurusa. At dahil sa bawat bangkay na kinakain ko, umaasa akong makakahanap ng kapatawaran sa mga espiritu. Ngunit alam kong ilusyon lang iyon. Sa gitna ng usapan, may biglang narinig si Mateo na mga yabag mula sa di kalayuan. Lumingon siya at nakita ang grupo ng mga tao mula sa baryo, may dalang sulo at sandata. Nalaman ng mga ito ang ginagawa ni Mateo at sinundan siya. Mateo, narito kami upang tulungan ka. Sigaw ng isang matandang lalaki, si Mang Pedring, ang leader ng baryo. Hindi na dapat mabuhay ang halimaw na ito. Nang makita ng aswang ang paparating na grupo, bigla itong umatras. Tumaliyam ang mga mata nito at bumalik ang pagkahayop. Kung ito ang huling gabi ko, hahayaan ko bang mabigo ang sumpa? Hindi. Bigla itong umatake, tumalon mula sa puntod patungo sa pinakamalapit na tao. Nagkagulo ang lahat. Sinubukan ng mga tao sakta ng aswang, ngunit napakatulan nito at tila hindi tinatabla ng kanilang mga armas. Mateo, sigaw ni Mang Pedring, ikaw ang may dala ng agimat. Ikaw lamang ang makakatalo sa kanya. Muling hinarap ni Mateo ang aswang, ang gulok sa kanyang kamay ay nanginginig. Alam niyang ito na ang pagkakataon upang magpas siya.
Sa kanyang isip, dalawang bagay ang malinaw, ang nilalang sa harap niya ay isang biktima ng kasamaan, ngunit ang patuloy nitong pag-iral ay nagdadala ng takot at panganib sa kanilang baryo. Sa isang malalim na buntong hininga, tumakbo si Mateo papalapit sa aswang. Sa huling pagkakataon, sinigaw niya, "Patawad," ngunit kailangan na itong matapos. Itinaas niya ang gulok, ang agimat ay kumislap sa liwanag ng buwan, at sa isang mabilis na galaw, tinaga niya ang aswang sa dibdib. Isang nakabibinging sigaw ang kumawala mula sa nilalang habang ito'y bumagsak sa lupa. Habang bumubulagta ito, muling nagsalita ang aswang, "Salamat, sa wakas, malaya na ako." Ngunit bago tuluyang mawala ang buhay ng nilalang, isang malamig na hangin ang dumaan sa paligid. Ang sumpa ay tila naglakbay, naghahanap ng bagong sisidlan. Si Mateo ay napatigil, naramdaman niya ang kakaibang kilabot na dumampi sa kanyang balat. Alam niyang ang sumpa ay hindi basta mawawala. Ang baryo ay tahimik na napuno ng kaluwagan, ngunit sa loob ng puso ni Mateo, may bagong takot na sumibol. Hindi niya alam kung kanino napunta ang sumpa o kung ito ba'y humahanap na ng susunod na biktima. Pagkatapos bumagsak ng aswang, tumigil ang lahat. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila sumabog mula sa katawan ng nilalang na para bang may espiritong umalpas mula rito. Bumagsak si Mateo sa kanyang tuhod, pagod at nanginginig sa nangyari. Sa wakas, ang halimaw na bumalot sa baryo ng takot ay nabuksa. Ang mga tao sa baryo ay nagtipon sa paligid ni Mateo. "Mateo, nagawa mo. Salamat sa iyong tapang," sabi ni Mang Pedring habang tinutulungan siyang tumayo. Ang ilan ay lumuhad sa lupa, nagdasal para sa kapayapaan ng kaluluwa ng aswang. Ngunit si Mateo ay nanatiling tahimik. Ramdam niya sa loob ng kanyang puso ang kakaibang bigat, isang anino na tila hindi niya matanggal. Habang inaalala niya ang huling sandali ng aswang, bumalik sa kanyang isipan ang malamig na hangin na dumaan. Sa sumunod na mga araw, tahimik na muling bumalik ang buhay sa baryo. Wala nang mga ulat ng nabuksang puntod at nagkaroon ng katahimikan sa sementeryo. Si Mateo ay pinarangalan ng mga tao bilang bayani, ngunit siya mismo ay hindi makaramdam ng tunay na kapayapaan. Isang gabi, habang nag-iisa si Mateo sa kanyang bahay, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila pumuno sa buong silid, o ng lampara sa kanyang mesa ay biglang nagdingas ng maliwanag, at saka biglang namatay. Tumayo ang kanyang balahibo, at doon niya narinig ang isang boses, mahina ngunit malinaw. "Hindi natatapos ang sumpa, Mateo. Isa ka na sa amin." Napalingon siya sa salamin at nakita ang kanyang refleksyon, ngunit ang mga mata niya ay hindi na sa kanya. Ang mga ito ay naging maputla at nagliliwanag sa dilim, katulad ng aswang na kanyang pinatay. Ang sumpa ay nakahanap ng bagong sisidlan, at ang bagong tagapagdala nito ay walang iba kundi si Mateo. Sa kabila ng kanyang kabayanihan, naging tagapagmana siya ng sumpang magpapahirap sa kanya habang buhay. Sa baryo, muling kumalat ang mga bulong-bulungan. Tuwing gabi, may naririnig silang ungol at yabag sa sementeryo, at sa mga puntod ay nagsimulang muling makita ang mga bakas ng bangkay na nawawala. Ang sumpa ng aswang ay hindi kailanman nawala, nagpapatuloy ito, naghihintay ng susunod na kabanata. Ang aswang ay isang nilalang mula sa alamat ng Pilipinas, madalas na inilalarawan bilang isang halimaw o supernatural na nilalang. Isa sa mga pinakakilalang uri ng aswang ay ang kumakain ng bangkay, na kadalasang tinatawag na balbal o maninila ng patay sa ibang kultura. Ang ganitong klase ng aswang ay kadalasang naninirahan malapit sa sementeryo, sapagkat dito sila nakakahanap ng kanilang biktima. Sinasabing may kakayahan silang mag-anyong hayop tulad ng aso o uwak upang makapanggulo o makapagtago mula sa mga tao. Bukod sa bangkay, pinaniniwala ang kumakain din sila ng sariwang laman ng tao o dugo.
Sa alamat, ang aswang ay madalas natutukoy sa pamamagitan ng kakaibang kilos o mga tunog tulad ng mahinang pagiyak o pambabagat sa gabi. Karaniwan, ginagamit ang mga anting-anting, bawang o asin upang labanan o takutin ang mga nilalang na ito. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating video. Please paki-like, share and subscribe para updated kayo sa mga susunod pa nating mga video.